Yun, oh. Magandang gabi po muli sa inyo, Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan, pagpasok nyo pa lang, i-like nyo po itong video na ito. At sana, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. Ulitin ko po, Coach Oli News PH. Ito, pag-uusapan natin, Pastor Kibuloy, tatakbong senador under PDP or siya ay sasali sa ibang partido. Pero ako sa tingin ko malabo po siyang mag-ibang partido. Pwede independent, no? Pero ako tingin ko PDP. Ayan, pag-uusapan po natin 'yan. At pangalawang pag-uusapan natin, may importanteng announcement ang Banateros. Pangatlo, BP Sara may pahabol na mensahe. Ayan. So tatlo po yan pag-usapan natin, pero simulan muna natin dito kay Pastor Kibuloy. Ayan, nakikita nyo po may mga post po ang SMNI. At kayo ba ay sang-ayon na tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador? Gusto ko po marinig, gusto ko pong makita, gusto ko pong maramdaman ang inyong sagot. Kung kayo ba ay sang-ayon na tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at syempre under PDP, under sa mga Duterte, alam naman natin, alam natin kaya ginigipit ito si Pastor Kibuloy dahil siya ay maka-Duterte. Ayan, ilagay nyo po dito, wala po tayong bastusan Huwag po nating bastusin si Pastor Kibuloy. Kung hindi kayo sang-ayon, sabihin nyo hindi kayo sang-ayon. Pero kung sang-ayon kayo, ilagay nyo rin. Yan, kung ako ay tatanungin, ito po masasabi ko kay Pastor Kibuloy. Tatandaan natin, higit sa lahat, kailangan natin ng numero sa Senado. Kaya po, bago natin pag-usapan yan kay Pastor Kibuloy, kanina po nag-uusap sa GC ang Banateros at sinasabi natatakbo raw si Baste as Vice Mayor. Pero anong sa tingin ninyo? Si Banatbay at ako, ang sagot ko sa tingin ko, tatakbong senador si Mayor Baste. Kahit sinabi nung tatay niya na si PRRD ay magme-mayor at si Baste ay magba-vice mayor, gusto kong isipin. Kaya ako ang hula ko dyan, ang aking tingin, ang aking opinyon, si Mayor Baste ay magsesenador or si PRRD. Bakit? Kasi kailangan natin ng numero sa Senado. Alam na alam po natin, ginigipit na po at kaalyado na nila ng todo, hawak na nila sa liig ang karamihan sa congressman. Para mabalanse ito at may karoon ng tunay na check and balance, kailangan natin ang Duterte sa Senado. Ngayon, anong koneksyon nito kay Pastor Kibuloy? Bakit kailangan i-discuss natin ito? Ito po kasi, kung ako tatanungin, gusto kong tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador. Bakit? Kailangan natin ng numero sa Senado. Yung hindi takot tumuligsa sa mga abusado sa gobyerno. Kaya naman ginigipit si Pastor Kibuloy dahil nanindigan siya. Kaya naman po ginigipit ang SMNI dahil nanindigan siya. At alam ko, kung sakaling magiging senador si Pastor Kibuloy, maninindigan po yan. Hanggang dulo po maninindigan si Pastor Kibuloy. Kaya kung ako tatanungin, kailangan natin ng numero at malaking karagdagan para kay Pastor Kibuloy na siya ay tumakbo bilang senador. Ulitin ko, kailangan kong marinig ang inyong opinion patungkol dito. Pero magkaroon po tayo ng background kay Pastor Kibuloy
Nung hindi pa po siya wanted, nakausap po namin si Pastor Kibuloy at ang dami niyang plano sa bansang Pilipinas. No? Yung iba, medyo talagang pag inisip nyo po, talagang hindi mo ma-imagine kung posibleng mangyari. Kung posibleng magawa niya. Pero alam nyo, si Pastor Kibuloy ay may track record gaya ni PRRD. Si PRRD, nung sinabi niya na lilinisin niya ang Davao, bibigyan niya ng peace and order, lilinisin niya sa droga, lilinisin niya ang bansang Pilipinas sa droga, ang hirap paniwalaan. Pero nagkatotoo. Bakit? Kasi po, merong track record si PRRD na nagawa na niya sa Davao. Kaya ako, sa tingin ko, si Pastor Kibuloy ay may track record. Doong mga sinabi niya sa amin kung sakali siya ang maging mamumuno ng bansang Pilipinas. Kasi natanong namin yan, ba't hindi ka tumakbong presidente? Bakit hindi ka tumakbong senador? Diba? At nilatag niya yung mga plano niya. Bagamat yung ibang plano doon, mahirap gawin sa bansang Pilipinas dahil alam naman natin, mga pasaway ang mga politiko. May track record si Pastor Kibuloy. Nagawa niya sa KOJC, even sa SMNI. Ang galing ng pagkakatrabaho sa KOJC at SMNI. Pag-usapan na lang natin ang KOJC. Kung paano niya naging maganda ang puso ng karamihan sa KOJC. Paano niya naituro at naisabuhay na to love your enemies. Ito napatunayan ko ng 2 mata ko na experience ko for 16 days. Paano magmahal ng kaaway ang mga taga-KOJC? Paano nalinis ni Pastor Kibuloy ang KOJC? Yung tipong sinasabi na kahit banyo, pwede kang kumain. Totoo po yun. Totoo po yun. Anong ibig sabihin natin? Si Pastor Kibuloy, gaya ni PRRD, may track record. Kung si PRRD ay may track record ng leadership, kontrahin ng droga, sugpuin ng korupsyon, at gawing mapayapa ang Davao, nagawa niya sa buong Pilipinas, yaan po si PRRD. Si Pastor Kibuloy naman, meron siyang leadership. Paano pangunahan? Sa tingin ko yung na-apply niya sa KOJC, kung i-apply niya sa bansang Pilipinas, malaki po ang mayayambag ni Pastor Kibuloy. At again, turnkey system to. Ibig sabihin, may sistema na. May ebidensya na. Nagawa na. May track record na. For how many years? Hindi lang 1 taon, 2 taon. For how many years nagawa ni Pastor Kibuloy na maayos ang sistema ng KOJC? At alam nyo kung ano meron sa KOJC? Bukod doon sa magandang puso ng mga members, hindi corrupt si Pastor Kibuloy. Let me repeat that. Si Pastor Kibuloy ay hindi corrupt. Bakit? Kasi nakikita ninyo kung saan napupunta ang pera ng simbahan. Kung yung sistema ni Pastor Kibuloy i-apply sa gobyerno, yung sistema nila, yung pera nakaambag at gagamitin pangkalahatan. Alam mo, ang dami nilang napapag-aral ng libre. Ang dami nilang napapakain ng libre. Ang dami nilang nabibihisa ng libre. Ang dami nilang nasasahuran. Ang dami nilang marami pong nakikinabang. Kahit nga po yung ibang hindi members, pinapakain pa rin, pinag-aaral nila Pastor Kibuloy. Alam mo kung bakit nagagawa yon? Number 1 factor, no corruption. Kasi kung may corruption, nakakita na kayo, si Pastor Kibuloy nakagawa
ng 75,000 seating capacity na kingdom. Nakikita nyo Kaya nga pinag-iinteresan. Diba? Nakita na kayo ng simbahan na wala man lang na ipatayo hanggang sa dulo nagre-renta pa rin. Hindi ko sinasabing corrupt yung kanilang leaders, pero iba po si Pastor Kibuloy. Nakikita ninyo yung mga pinag-ambag-ambagan ng mga members. Sa madaling salita, may ebidensya, may napuntahan, nakita ng taong bayan. Kaya ako, Pastor Kibuloy, kung sakaling tatakbo, magiging magandang addition sa PDP. Tatandaan po natin, kulang pa ang PDP. Yung partido nila Duterte. Kaya nga sabi ko, hanggat maaari, sana tumakbo si PRRD or si Baste or si Pulong bilang senador. Kung po pwede nga silang tatlo. Kung hindi man silang tatlo, sana yung dalawa. Kung hindi man silang dalawa, sana merong isa. Kasi, again, kailangan natin ng numero. At sino pa ba? Sino pa ba ang pinakamagandang addition sa numero ng PDP? Di si Pastor Kibuloy. Baka yung iba sa atin, hindi pa buhay, magkaibigan na si Pastor Kibuloy at si PRRD. Talagang dikit po yan, sanggang dikit. Parang yan si PRRD at saka si Bongo. Ganyan po si PRRD at saka si Pastor Kibuloy. Hanggang sa huli, pwede namang iniwanan ni Pastor Kibuloy si PRRD. Iiwanan siya ng demanda, maniwala kayo sa akin, banatan lang niya si BP Sara. Pero hindi niya ginawa. Kaya malaki po ang maitutulong kung maha-apply ni Pastor Kibuloy yung disiplina pagdating sa pera sa gobyerno, walang kurakot. Yung sistema kung paano napamahala ng maayos ang KOJC, kung gagawin niya bilang senador, malaki rin po ang maitutulong niyan. Kailangan po natin si Pastor Kibuloy. Again, hindi ko po kayo pinipilit. No? Sa akin, sinasabi ko lang yung opinion ko. Alam nyo, binanggit ko to kay Pastor Kibuloy Nagkausap kami. Sabi ko, Pastor Kibuloy, alam niya to. At alam kong naaalala niya ito. Kasi this was the time na inikot niya kami. Personally, yung last night namin, actually muntik na kami magka-late sa eroplano. Muntik na. Kasi yung last night po, siya mismo personal, iniikot kami. Supposedly, pupunta na kami ng airport, pabalik ng Manila. Nasa Davao kami niyan. Kaya nung bumili nga sila ng McDonald's, after niya kaming inikot, talagang kinain lang namin sa van. Mabilisan siguro. Big Mac and 2-piece chicken, kinain namin in less than 5 minutes. Muntik kami malate. At sinabi ko sa kanya noon, nung hinatid niya kami, kasi hinatid niya kami, yung kaming banateros sa van, sabi ko sa kanya, Pastor Kibuloy, kailangan ka ng bayan. Sana makonsider mong tumakbo bilang senador. Kailangan natin ng representante sa Senado. At kung sakaling maiisip mo na tumakbo, susuportahan ka namin. Alam mo sagot niya? Wala. Ngumiti lang siya. Ngumiti lang, parang noted. So hindi ko alam kung nasa isip na niya o wala sa isip niya. Basta ngumiti lang siya. Kasi nung time na yon, dalawa yung sinabi ko Una yan. Pangalawa ito, pinag-usapan namin. Sabi niya, pagbalik nyo ng Manila, kontakin mo si ganito. Sasalang kayo ng SMNI. Kaya nung pauwi pa lang ako ng Davao, from Davao to Manila, alam ko na mag-SMNI kami.
Alam ko na. So, yun yung pinag-usapan namin dalawa. Yung sa Senado, hindi niya sinagot. Yung sa SMNI, nagbilin na siya kung sinong kakausapin. At ang bilis. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang bilis kumilos ng SMNI din. Ganun ang KOJC, ganun din ang SMNI. Pagbalik namin dito, usually kasi, sanay ako sa mga politiko eh. Or kung sino man yung mga kanilang mga assistant, pag kinausap ka, yung follow-up, ang tagal. Sabi, magkita kayo ni ganito, ni ganito, ni ganyan. Pero aabuti ng 1 month bago nila ma-schedule. Yung kay Pastor Kibuloy, nung sinabi niya, pag uwi mo Manila, kontakin mo si ganito. Nung kinontak ko, kinabukasan, pinapunta na kami ng SMNI. Ganun po sila kabilis. Ganun po kabilis kumilos. Bilis kilos po ito si Pastor Kibuloy. And kaya, alam ko, no, ang laki po ng matutulong sa bansang Pilipinas, sa PDP ni Pastor Kibuloy. Sana i-share nyo po. Sagutin po ninyo ko. Sagutin nyo po itong video na ito. Huwag na nating haluan ng kalokohan or inggit or bitterness. Yun lang naman. Lagay nyo, yes, sang-ayon kaming tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador. Or no, hindi kami sang-ayon na tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador. Simple lang po. Huwag na natin dagdagan kasi alam mo yung mga bashers na lalo kayong nahahalatang inggit. Pagdadagdagan nyo pa ng kabastusan. So, ganun lang. Sagutin nyo lang, yes or no. Yes, gusto namin. No, ayaw namin. So, yun lang po. Masagot natin ang maayos po na parang professional. Hindi yung parang askal. Okay. Ngayon, special announcement po tayo. Starting tomorrow, Monday to Friday, balik na po ang Banateros sa SMNI. At ang magiging topic natin, pag-uusapan natin dito, lahat ng mga kakandidato. Dapat para ang napaka-importante ng election na ito. No? So, sa tingin ko, kailangan ma-educate ang mga Pilipino sa pagboto. Kailangan may resibo, kailangan may napatunayan, kailangan may kakayanan at may kakayanang mangampanya, may kakayanang humawak ng pera, hindi kurakot, i-educate po natin, sama-sama natin pag-uusapan until doon sa election ng 2025. Samahan po ninyo ang Banateros. Balik na po kami. Monday to Friday, live po kami 8 p.m. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. So lahat. And hindi ko alam malay mo, maimbita natin si Diwata. Lahat po. Lahat ng tatakbo, i-ready nyo, i-interviewin namin sa SMNI. Yan po announcement. Thank you po. Suportahan niyo po ang programa ng Banateros. At ito, iiwanan ko po kayo sa mensahe, pahabol na mensahe ni BP Sara. Saglit Pero bago ko i-play po itong pahabol na mensahe ni BP Sara, sana paalala ko ulit doon sa mga hindi pa po subscriber sa channel na ito, sa channel ni Coach Oli, subscribe po kayo. Malaking maitutulong po nyon at tulong-tulong po tayo laban sa mga abusado at mga bangag ng bayan na ito. Okay, ito po yung pahabol na mensahe ni BP Sara. Belated happy birthday, Coach Oli of Banateros. I wish you peace, good health, and happiness. Yun! Maraming salamat po. Ang sweet ni BP Sara. Huli man at magaling, maihahabol din. Thank you. Alam ko naman po busy ka, no? Pero thank you sa birthday greetings mo, BP Sara. So, kami mananatiling sundalo mo at inaantay lang namin ang galawan mo. At
Kung saan ang punta mo, doon kape. Maraming salamat, BP Sara. Ito po muli play natin. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. Belated happy birthday, Coach Oli of Banateros. I wish you peace, good health, and happiness.